Sa isa pang pagdinig sa Kamara, binigyang diin ng mga mambabatas ang kahalagahan ng pagkakaroon ng short-term na solusyon para sa agarang pagdadagdag ng supply ng langis sa bansa. Si Jap Regala para sa 13 sa tanghali. Jap? Pagpapatibay sa seguridad ng enerhiya ng bansa ang sentro ng diskusyon sa Kamara ngayong araw. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Energy na pinangunahan ni Committee Chairperson Jose Alvarez, inilatag ang mga panukalang batas na layong magtatatag ng petroleum reserves sa bansa. Ilan dito ang mga panukala para sa establishment ng Philippine Strategic Petroleum Reserve. Ayon sa Department of Energy, pinag-aaralan din ang posibleng joint venture ng Philippine National Oil Company para sa pagtatayo ng karagdagang oil refinery sa Visayas o Mindanao para mapalakas ang supply ng langis sa bansa. Pero giit ng mga mambabatas, aabuti ng ilang taon o dekada ang ganitong infrastructure solution kaya kailangan ng mas agarang aksyon. We have to work within the constraints of having one refinery at the moment. And look at it for the next 3 to 5 years. We have only one refinery. Because to put up a second refinery, you need at least $2 to $3 billion in investment. You have to amend the laws, the tax law. So we have to do something now. Now or for the next 2 to 3, 4, 5 years. Because the second refinery, use excellence, by the time you're here, you've already retired. Ayon naman kay Assistant Minority Leader Iris Marie de Mesa Montes, kailangan ng balansing panukala na tutugon sa short-term at long-term na pangangailangan ng supply ng langis. Ito pong proposal na ipa-file natin, I suggest that we include provisions for the short term. After all, we want to address this not only in the next 5 years, but mas long term. So we also include provisions that will address yung long term na framework na tuloy-tuloy po na hindi tuwi na lang magkaka-crisis, gagawa tayo ng ganito na response. Samantala, kinumusta rin ng mga mambabatas ang mga naarestong petroleum products na nasamsam ng Bureau of Customs sa ilang pantalan sa bansa. Ayon sa BOC, may ilang na-penalize na rin dahil sa mga natuklasang illegal na transaksyon. Sa ngayon naman ay nagpapatuloy ang kanilang talakayan para sa pagdadagdag ng supply ng langis sa bansa. Balik muna sa iyo, Nudge.